Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Wilma Jabadan, shoutout po sa iyo Idol Anemi Gongob pati kay Mark June Oden, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco, shoutout po sa iyo Idol Lawrence, shoutout po sa iyo Idol Anjo Sarmiento at sa dalawa mong anak na si Alexander at Alexis, shoutout po sa iyo Idol Dan Rafael Crespo at kay D.R. ng Masbate. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati sa kasama mo na makulat paglasing na sila Emerson Rayala at si Japet de la Cruz. Shoutout po sa iyo Idol Marvin Aningat at sa kuya mo na si Mark AJ Aningat. Shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila at sa asawa mo na si Che Guevara na sobrang malambing. Shoutout po sa iyo Idol Seski. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Rayber TV. Shoutout po sa iyo Idol John Andrew Cruz pati sa Cruz family, De La Cruz family at Abuque family. Shoutout po sa iyo Idol Nico Corseda. Shoutout po sa iyo Idol Gary Tuman at kay Papa Lord. At shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, hindi na lang makapaniwala si Monbiok, napapatanong na lang ito sa sarili nito kung paanong naging imposible na madali lang matalo ang tatlong kilala na 30 alon ng ganoon lang kabilis. Ang nangyaring pagsalakay ay hindi pa nagtagal mula nang matapos ito, ngunit kumalat na ang balita sa buong mundo, at sila ay mas lalong sensitibo sa mga chismis na ito dahil nakipagnegosyo sila sa mga mananakop at matagal na rin nilang kilala si Mamoru Miyamoto. Ayon sa dalawang hindi magagapi na kaliwa at kanang kamay ng First House of Chaos na si Mamoru Miyamoto ay ang kamay ng liwanag at dilim. Ayon sa kaliwang kamay na kung lumipat si Mamoru Miyamoto sa Junguan ay ang ranking ng Great Masters sa Junguan ay agara na magbabago. Ayon naman sa kanang kamay na kung si Mamoru Miyamoto naman ay sumali sa First House of Chaos ay walang makakatalo dito maliban sa kanilang pinuno pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit ang taong lubos na hinahangaan at kinatatakutan ng marami ay nagawang talunin ng taong ito si Yuseong Dan. Gaano man kahanga-hanga ang isang promising talent, ang inaasahan ay limitado sa mga kabataan, ang parehong naangkop sa group ng 100 talento, 30 alon, at 10 ulo na tinatawag na natutulog ng mga dragon. Ngunit paano ito posibleng mangyari? Itong taong ito ay nalampasan na niya ang mga ganoong titulo, hindi na ito ang natutulog na dragon, kundi isang dragon na nag-uumpisa ng mga yagpag. Walang kahirap-hirap nitong tinalo ang kanilang mga puwersa at nakakagalaw ito ng malaya at halos hindi ito naaapektuhan ng barrier. At hindi naman ito uminom ng gamot na tulad ng ininom nila para makakita sa hamog na ito subalit nakikita nito ang lahat. Nilabas ni Yuseong ang maraming choco na sandata. Nagtataka naman si Monbiok sa ginagawa ni Yuseong hanggang sa ginamit ni Yuseong ang 10-weapon demon style, quintuple art, 4th technique, at malakas na pinag-aatake ang buong lugar. At sa sobrang lakas ng pag-atake ni Yuseong ay ang lahat ng bato at puno ay nasa Ira. Kahit na ang mga iba pang miyembro ng First House of Chaos na nagtatago sa mga puno ay tinamaan din ng atake, ginamit ni Yuseong ang Fiery Dragon Tail kung saan ang atake na ito ay isang pangmalawakan na pag-atake. Gayunpaman ay nagtataka pa rin si Yuseong na pagtanto niyang ang barrier ay nanatili pa rin. Sa ngayon ay isa pa rin ang nasa Ira sa mga formation, hindi gagana ang pangmalawakan na pag-atake at aasa na lang sa swerte. Kailangan niyang hanapin ang isang base ng formation dito sa lugar na ito. Habang pinagmamasdan ni Monbiok si Yuseong ay ang isang bagay na pumapabor sa kanila ay hindi pa natutuklasan ni Yuseong ang kanilang formation, kahit ang isang halimaw na tulad nito ay tuluyang mapapagod ang sarili sa loob ng barrier na ito. Maghanap ito ng maghanap ngunit kahit anong gawin itong paghahanap ay hinding-hindi nito malalaman ang kanilang formation. Napahinto si Yuseong sa pagtakbo nito, sa isip-isip ng ating bida na wala din sa lugar na ito, hindi niya mahanap ang base ng formation, dapat ay nakakita na siya ng mga puno na may mga nakalagay na talisman sa halos buong lugar na niyang nililibot ito subalit kahit isa ay wala pa siyang nakikita, ito ay ganap na naiiba sa natutunan niya sa klase, wala din pakinabang ang mapa niya ngayon, may mabilis naman na kumikilos sa paligid ni Yuseong na napansin naman ng ating bida.
Agara na sumugod ang isang miyembro ng First House of Chaos, nagawa naman ni Yuseong maiwasan ang pag-atake nito, subalit may isa pang mandirigma ang papasugod sa kanya, gayunpaman ay parehas niyang naiwasan ang sabay na pag-atake ng dalawa, at agara nang nilabas ang kanyang sandata, sabay lunsad ng pag-atake na kinahiwa ng sabay ng dalawang mandirigma ng First House of Chaos. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi maganda ang nangyayari ngayon, ang kanyang inner ki ay nasasayang lamang, kailangan niya muna makipaglaban ng hindi gumagamit ng panloob na ki, gayunpaman, hindi niya dapat ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng kanyang ki o stamina ng ganito. Sinabihan ni Yuseong si Jujo na tatakas muna sila ngayon, naiinis na lang ang ating bida sapagkat sa nakaraan niyang buhay ay natalo din siya sa ganitong mist formation, noon ay wala din siyang alam tungkol sa mystic barriers, kaya hindi niya rin maisip kung paano sila natatalo, ngunit naalala niya ang mga sinabi noon ni Master Honjin. Ayon kay Master Honjin na gumagamit ang mga kalaban ng hindi kinaugalian na formation, ito ay lubos na nakakatakot, kaya sa tingin niya na ang ginagamit ngayon dito ay ang isang hindi kinaugalian na formation. Biglang may naalala si Yuseong noong nakaraang taon sa kanyang klase, sinabi ng instructor na ang mga barriers ay sumusunod sa prinsipyo ng apat na cardinal na direksyon. Tinanong ng isang disipulo kung ano ang cardinal na direksyon, tumalikod naman ng instructor, sabay turo sa harap habang sinasabi na ito ay ang silangan, sa kaliwa naman ay ang kanluran, sa likod ay ang timog, at sa kanan ay ang hilaga. Upang mapanatili ang isang malaking hadlang, ginagamit nila ang enerhiya mula sa mga cardinal na direksyon na ito upang lumikha ng ilang formations, at bawat isa sa mga formations na ito ay lumilikha ng balanse. Ngunit kadalasan ay sinusubukan nilang iwasan ang paggamit ng 4-point formation, dahil madali itong maabala at mabuwag, kaya naman nagdaragdag sila ng mga karagdagang puntos sa bawat direksyon upang lumikha ng mas matibay na barrier. Bigla naman tinaas ni Bongde Ala ang kanyang kamay, tinanong ng instructor kung ano ang tanong ni Bongde Ala. Ayon naman kay Bongde Ala na ang 4-point formation ay talagang mahina, ngunit ito rin ang pinakamabilis at pinaka-epektibong formation na ginawa gamit ang maliliit na bilang ng tao. Hindi ba nila maaaring gawing mas mahirap para sa mga kalaban na malaman ang mga formation? Ayon naman sa instructor na pwede nilang gawin yon, ito ang dahilan kung bakit madalas silang gumagamit ng makakapal na hamog o ulan para guluhin ang direksyon ng kalaban. Ayon naman kay Bongde Ala na paano kung bahagyang paikutin ang formation sa halip, halos parang inalis nito ang 4 na punto sa 8-point formation, naniniwala siyang mas mahihirapan ang kalaban sa paghahanap at pagsira sa mga formation sa ganoong paraan. Nakangiti naman na sinabi ng instructor na isang kawili-wiling teorya, ngunit mahalagang gamitin nito ang ki ng mga cardinal na direksyon upang mapanatili ang malalaking barriers. Mahirap gumawa ng ganyan sa sarili lamang nila kaya naman hinihiram nila ang kapangyarihan ng kalikasan. Kung gagamitin nila ang teorya ni Bongde Ala, may pagkakataon na ang ki mula sa bawat punto ay maharangan ng isa't isa, at ang lahat ng iyong pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Natahimik naman saglit si Bongde Ala sa mga narinig niya, kaya malalim itong nag-isip, at habang nag-iisip ng malalim si Bongde Ala ay tinitignan naman ito ni Yuseong at ni Demong Gi, hanggang sa mabilis na nakaisip si Bongde Ala ng paraan. Nagtataka naman si Yuseong kung ano ang ginagawa nito, napapatingin na lang si Yuseong sa ginuguhit ni Bongde Ala. Makikita natin na ginagawa ng paraan ni Bongde Ala masolusyonan kung paano mapapagana ang teorya niya, hanggang sa natapos na ito sa pagguhit. Tinanong ni Yuseong kung ano ang ginuhit nito, nakangiti naman na sinabi ni Bongde Ala na isa itong pagbabago ng diskarte, isang paraan upang baguhin ang formation, ngunit sumunod pa rin sa mga patakaran, iyon ang ibig sabihin ng kanyang ginuhit. Tinanong naman ni Yuseong kung paano naman gagana ito. Ayon naman kay Bongde Ala na ang core ng 4-point na prinsipyo ay ang mga puntos na sumasaklaw sa lugar ng bawat direksyon. Kung iguguhit ito sa papel ay magiging ganito ang hitsura nito. Paano kaya kung baguhin nila ng ganitong mga hugis tulad nito, maaari silang lumikha ng mga puntos na hindi makagambala sa isa't isa. Napapaisip naman ng malalim ang instructor at sinabi nito na napaka-interesante nito.
Ayon pa dito na ang puwang sa gitna ay magpapahintulot sa sinumang kaaway na maaaring gumamit ng mga diskarte sa footwork upang tumakas, nadismaya na lang si Bong Deola at Yu Seong sa mga sinabi ng instructor. Sa isip-isip ni Yu Seong na mukhang ang formation ngayon dito ay tulad ng kay Bong Deola na isang baluktot na 4-point formation, kung nagawa nilang gumawa ng harang na ganito kalaki. Malaki ang posibilidad na mayroon silang advisor na ka-level ni Bong Deola sa pag-iisip sa panig ng kalaban, at may isang partikular na tao lamang ang pumapasok sa isip niya at ito ay si Mon Byuk-so. At kung inilapat nito ang parehong teorya ng kay Bong Deola, ang lokasyon ng nawasak na base na binabantayan ni Ha-jung ay nandirito. Kung ganoon ay ang lugar naman kung saan nakalagay ang base na hinahawakan ni Sahayal Yayol ay maaaring nasa hilagang bahagi ng lugar na ito, kung saan si Chokak naman at ang base nito ay nasa kanlurang bahagi. Ngayon sigurado siya na ang lugar na ito ang pwesto na hinahanap niya, kung gayon ang kumpleto na formation ay magiging ganito, hindi man siya sigurado kung tama ang conclusion niya, ngunit pwede naman niyang subukan at wala naman mawawala. Sa kabilang banda sa kinaroroonan ni Monbyuk, pinagpapawisan na lang ito sa nakikita niya sa nangyayari sa barrier, hindi na lang siya makapaniwala kung paano ni Yu Seong nagagawa ito, para sa kanya na imposible na magawa nito na malaman ang eksaktong kinaroroonan ng mga base ng formation. Makikita natin na dalawa na ang nasira sa mga base ng formation ng barrier. Natataranta na lang si Monbyuk sapagkat ang barrier ay malapit ng masira. Sa ngayon ay nasira na din ni Yu Seong ang pangatlo sa mga base ng formation. Sa di kalayuan ay may nararamdaman siya, kaya nabahala na lang lalo si Monbyuk nang may marinig na siya sa paligid niya. Makikita natin ang ating bida na nakangiti habang sumusugod, hanggang sa inatake na ni Yu Seong ang pang-apat sa base ng formation. Makikita natin na tuluyan ng naputol ang puno na may talisman, nabahala na lang lalo si Monbyuk sa mga nangyari. Habang nakatongtong sa sinirang base ng formation ay sinabi ni Yu Seong na sa wakas ay nahanap na niya si Monbyuk. Unti-unti naman ni Monbyuk tinatanggal ang takip sa mata nito para makita kung sino ang nagsasalita. Sinabi ni Yu Seong na dito pala nagtatago si Monbyuk, na bahala na lang si Monbyuk nang makita si Yu Seong sa likod nito. Nagpatuloy si Yu Seong na sirain ang lahat ng puno na may nakalagay na talisman, nagkakaroon na lang ng malalakas na pagsabog sa kabundukan, habang nakikita ni Monbyuk na isa-isang namamatay ang mga miyembro ng First House of Chaos na kasama niya ay hindi na lang ito makapaniwala. Karaniwan, para sa mga taong kasing bata nila, gaano man sila kalakas, kailangan nila ng panahon para maunawaan ang sitwasyong kinalalagyan nila. Lahat ng tao ay may kahit isang sandali ng pagkalito, at palagi niya itong nakakakalkula at nakatugon ng mas mabilis. Ngunit si Yu Seong ay hindi nagpakita ng anumang pag-aatubili. Ang ibig sabihin ba nito ay mas mabilis si Yu Seong na magkalkula kaysa sa kanya, ngunit sa tingin niya ay hindi ganoon ang kaso. Makikita sa mga mata nito ang isang tao na marami ng karanasan sa digmaan, hindi niya inaasahan na makakita siya ng ganitong kabata na mandirigma na mayroong ganitong mga mata. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon na meron sila ngayon. Sa kabilang banda ay matagumpay ni Yu Seong na natapos ang sudden mission, natanggap na din niya ang reward na puncture wound medicine. Mabilis naman na lumapag si Yu Seong sa harap ni Monbyuk. Sinabi nito na bakit ang konti lang ng mga mandirigma na nakabantay kay Monbyuk samantalang ito ang core ng formation na ito. Ayon naman kay Monbyuk na kung paano ni Yu Seong nalaman ang pangalan niya at siya din ang core, sa isip-isip ni Yu Seong na ito ay dahil sa third eye niya. Ayon kay Yu Seong na kung titignan si Monbyuk na ang hitsura nito ay malinaw na isa itong advisor, mukha itong isang tao na mas humahawak ng libro kaysa sa sandata. Sa isip-isip ni Yu Seong na si Monbyuk-so ay ang top advisor ng First House of Chaos sa dati niyang buhay. Ito ay katumbas ni Bong Deola sa legal na paksayan na meron sila o si Demong Gi. Sa anumang kaso, palagi niya din hinahangad na maranasan na makalaban ng formation na meron ng pudeji nila kahit isang beses lang. Gusto niya makita kung paano naman makipaglaban ng isang advisor na tulad nito. Bigla naman na sumuko na agad si Monbyuk na labis na pinagtaka ni Yu Seong. Ayon kay Monbyuk na ang mist formation ay nasira na dahil kay Yu Seong.
wala na siyang pwede pang gawin sa loob ng hamog na ito, o mas maiging sabihin na nawala na siya ng gana na makipaglaban pa. Sa isip-isip naman ni Yoseong na kung miyembro ba talaga si Monbyuk ng magulong Pakseyen. Subalit biglang may napansin si Yoseong, na pagtanto niyang hindi pero nawawala ang hamog kahit natapos na niyang sirain ang 4 na base ng formation. Napansin naman ni Monbyuk na mukhang napagtanto na ni Yoseong ang nangyayari. Mabilis naman na tinago ni Monbyuk ang kamay niya sa likod. Ayon naman kay Yoseong na mukhang ang ginagawa ni Monbyuk ay hindi gawain ng tao na sumusuko na sa laban. Ayon naman kay Monbyuk na kung yun ba ang sa tingin ni Yoseong, makikita natin na nag-iba ang aura na pinapakita nito. Nagulat naman si Yoseong sa mga bagay na nahuhulog sa langit. Nakita niya ang mga balahibo na nahuhulog sa langit, kaya napalingon na lang ang ating bida sa taas. Nakikita niya ang maraming mga ibon sa kalangitan, habang gamit ang third eye ay nabahala na lang si Yoseong. Napagtanto niyang ang ibon na ito ay mga underworld eagle. Makikita natin ang maraming mga underworld eagle na nakapalibot kala Yoseong. Sinabi ni Monbyuk na hindi inaasahan ang pakikialam ng grupo ni Yoseong. Ngunit ang target talaga nila ay ang sikat na Shadowless Prowler. Sa tingin ba ni Yoseong na hindi sila naghanda para dito? Makikita natin na may lumitaw na malaking oso sa likod ni Monbyuk. Nagulat na lang si Yoseong sa bagong dumating. Hindi na lang makapaniwala si Yoseong sa mandirigma na nakikita niya. Makikita natin ang galit kay Juju sa nakakatakot na mga lumitaw sa harap nila. Ang isang mandirigma na dumating ay ang pangalan ay si Agolta Yayol. Sa sobrang lakas nito ay hindi makita kung ilan ang level nito, samantalang ang sinasakyan nitong malaking oso ay isang level 75 na ang tawag ay Bear of Divine Strength. Sa isip-isip ni Yoseong na ito ang pinakamalakas na kalaban na nakita niya ngayon sa buhay na ito bukod kay Mamoru Miyamoto. Napapangiti na lang si Monbyuk sa pagdating ni Agolta. Sa isip-isip ni Yoseong na base sa pangal nito na Yayol na ito siguro ang kasalukuyan na Beast King bago pa si Sahayal Yayol. Hindi niya makita ang level nito, ang ibig sabihin lang na mas mataas ng 10 level pataas ito sa kanya, at ang mga lobo na kasama nito ay mas malalaki kaysa sa mga lobo na nakalaban nila kanina, at ang oso na sinasakyan nito ay mas mataas ng 9 na level kaysa sa kanya. Ang oso nato pa lang ay mas malakas na kaysa sa buong squad na nakalaban nila kanina. Sinabi ni Agolta na umatras at sumuko na si Yoseong. Kung aalis na agad dito ito ay hahayaan niya itong mabuhay. Huwag na ito umasa pa na bibigyan niya pa ito ng awa sa susunod sapagkat maraming mga batang mandirigma nila ang nawala sa araw na ito. Ayon naman kay Yoseong na aalis lang siya kung hahayaan nila Agolta na makaalis at makatakas din ang Shadowless Prowler. Hindi naman nagustuhan ni Agolta ang mungkahi ni Yoseong. Ayon dito na ang Shadowless Prowler ay mamamatay na ngayong araw. Kung gusto din ba ni Yoseong na mamatay kasama ng Shadowless Prowler, sa isip-isip ni Yoseong na ang umalis at tumakas na hindi kasama ang Shadowless Prowler ay hindi maaari. Hindi papayag si Master Honjin na gawin niya iyon, at saka ang parusa sa hindi pagtapos ng sudden mission na ito ang 100 na araw na nakahiga lang at walang malay ay masyadong matagal. Ang resulta ng impeachment ng High Lord ay malalaman na sa susunod na buwan, at hindi niya hahayaan na sa mga oras na iyon ay wala siyang malay. Seryoso na sinabi ni Yoseong kay Agolta na isasama niya ang Shadowless Prowler sa kanyang pagtakas ng buhay. Habang naghahanda na maglunsad ng pag-atake ang oso ay sinabi ni Agolta na ibibigay niya ang hiling ni Yoseong na mamatay kasama ang Shadowless Prowler. Nabahala naman si Yoseong sa mabilis at malakas na pag-atake ng oso. Nagawa naman maarang ni Yoseong ito subalit sa sobrang lakas ay napatalsik pa rin siya sa ere. Subalit agara naman na umatake ang mga Underworld Eagle kay Yoseong. Napansin naman ito ng ating bida, kaya mabilis niyang hiniwa ang isang Underworld na papalapit, at agara na inatake pa ang iba pang mga Underworld Eagle. Sabay lipat si Yoseong sa likod ni Agolta, subalit makikita natin na hindi man lang nabahala si Agolta dito. Hanggang sa mabilis itong nakalipat sa likod ni Yoseong habang sinasabi na hindi na rin masama ang kakayahan na meron si Yoseong, direkta naman na tinamaan si Yoseong sa muka.
Malakas na sinuntok si Yoseong ni Agolta. Makikita natin na sinusubukan pera ni Yoseong na tumayo. Agara naman na sumugod si Juju sa likod ni Agolta. Subalit napansin naman ito ng malaking oso. Kaya agara na napigilan ng oso ang pag-atake ni Juju. Nabahala naman si Yoseong sa kalagayan ni Juju. Sinabi ni Monbyuk kay Agolta na may problema sila. Tinanong naman ni Agolta kung anong problema ito. Ayon naman kay Monbyuk na ang sumpa na meron si Gyeonghon Bukli ay hindi na mapigilan. Ayon naman kay Agolta na kung natatalo ba si Gyeonghon sa laban kaya bakit nagwawala ang demonic flame na meron ito. Ayon naman kay Monbyuk na hindi siya sigurado, sa tingin niya na nawala ang mga sigarilyo na meron ito kaya siguro hindi mapigilan ang paglabas ng demonic flame. Ang konting sugat ng mata mo nito ay nagiging resulta ng pagkawala nito sa katinoan. Narinig naman ni Yoseong ang mga pinag-uusapan nila Monbyuk. Sa kabilang banda ay patuloy na nagwawala si Gyeonghon, mabilis nitong sinugod ang Shadowless Prowler. Nagawa naman ng Shadowless Prowler na mapuluputan si Gyeonghon ng lubid sa katawan, at agara niyang hinayla ang lubid, na kinawasak naman ang katawan ni Gyeonghon. Subalit nagulat ang Shadowless Prowler nang mapagtanto na isang usok na lang ang nagawa niyang ma-atake. Mabilis naman na nakalipat sa likod ng Shadowless Prowler si Gyeonghon na labis nitong kinabahala. Agara naman naghanda si Master Honjin ng isang pag-atake para iligtas ang Shadowless Prowler. Mabilis at malakas na nilunsad nito ang apoy sa pagitan ng Shadowless Prowler at ni Gyeonghon. Nakakatakot naman na napatingin si Gyeonghon kay Master Honjin dahil sa ginawa nito. Kaya agaran itong sumugod papunta kay Master Honjin na may intensyon na patayin ito. Bahagyang nagawa naman ni Master Honjin maarang ang pag-atake ni Gyeonghon. Sa isip-isip ni Master Honjin na mas lalong bumilis at lumakas pa si Gyeonghon, sinabi ni Master Honjin na kung nakalimutan na ba ni Gyeonghon ang pinanggako nito. Sinabi nito na hindi nito aatakihin ang Shadowless Prowler kapag nakipaglaban siya dito. Subalit makikita natin na wala na sa sarili niya si Gyeonghon ay ang gusto lang nitong gawin ay ang patayin ang lahat ng makita niya. Napagtanto din ni Master Honjin na tumigil na ito sa pagsasalita at inaatake na lang nito ang lahat ng makita nito. Sa tingin niya na wala na sa katinoan si Gyeonghon ngayon, nagpalabas ng mas maraming violet na apoy pa si Gyeonghon. Sa sobrang init ng apoy na lumalabas dito ay nasusunog na lang ang suot nitong damit. Nagagalit na sinabi ni Gyeonghon na ang lahat ay maglalaho sa kamay niya. Malakas na napapasigaw na lang si Gyeonghon sa galit. Makikita natin na tuluyan ng nilamon si Gyeonghon ng demonic flame. Ramdam ni Master Honjin ang init na lumalabas sa buong katawan ni Gyeonghon.